Magandang tanghali mga guys. So another vlog na naman tayo. This time from Coronadal to Surala, South Cotabato. Our gateway to Ala Valley onboard Yellow Bus Line Aircon 414. So what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Yellow Bus Line A414 bound for Surala, South Cotabato. So napakamalapit lang ito ng ruta guys, mga 20 kilometers. Since 2018 pa tayo uling bumiyahe doon. Biyahe tayo ulit doon mga guys. Palabas na kami nito guys sa YBL Terminal sa Coronadal City. So ang driver po natin ng bus na ito si Mr. John Plana. Yung pag on duty YBL driver, pag rest day ano na siya, MC Rider. So meron po siyang Facebook, follow nyo naman po siya, boss rider ng YBL Plana John. Ayan, siya yung on wheel sa bus na ito mga guys. Yung conductor naman po niya si Santos, dating Davao Tacorong liner. Lumipat na po siya sa biyaheng lokal. So isa po ito sa biyaheng lokal ng Yellow Bus guys, ang Coronadal to Surala. Roughly around 20 kilometers lang po ito guys, so malapit lang. Nasa National Highway po tayo mga guys, or Maharlika Highway. So papunta po tayo ng Ala Valley Road. So yung kalsada na yan is from Coronadal going to Surala up to hanggang Isulan, pero via Santo Niño, South Cotabato. So yan, ipapakinig ko sa inyo itong ASMR video ng pagpapunching ng ticket ng isang YBL conductor. Ang sarap talaga pakinggan itong mga ganitong klaseng pagpapunching guys. Kaya yan yung unang rason bakit na kahiligan ko ang mga bus, pati yung pagkukolekta ng mga ticket mga guys. So papasok na po tayo dito sa Judge Alba Street sa Coronadal City. So ito rin yung the same street guys na access road papunta ng Coronadal City Integrated Public Terminal. So gagawa din po tayo ng ibang vlog para makita natin yung situation nung sinasabing bagong terminal ng Coronadal City. Actually nakapunta po ako niyan way back 2018, before pandemic. Tapos maganda naman yung background niya guys, yun nga lang medyo malayo po talaga siya mga guys. Yun yung crossing na yun yung papuntang terminal mga guys doon rin po nagte-terminal ang Mindanao Star, Rural Transit at saka Husky Tours, pati na rin yung mga UV Express like Satsay, yun yung mga papuntang Surala. So ito guys, bakit dyan sa Judge Alba dumadaan ang YBL papuntang Surala? Iniiwasan po natin guys yung round ball, kasi kung gagamitin natin yung daan sa round ball, kakaliwa po tayo. So para hindi sila mag-cause ng traffic, mas maigi dito sa Judge Alba dumaan, kasi ang labas po ng street na yan is yung daanan papunta ng Banga, Surala, and then yung access nga to Ala Valley mga guys. So nandito na tayo guys sa Ala Valley Road. So paakyat na po tayo sa zigzagan na portion papunta po ng Surala. So kung mapansin niyo guys, itong kalsada na to medyo picturesque. Ika nga, kasi nga bukod sa winding yung kalsada, makikita niyo yung view ng
Coronadal City. May sinet up po dyan na parang rest area or viewing station ng DPWH sa bandang highway na ito. Parang overview ng syudad. Madadaanan po yan guys, and it's virtually free. Ayan, ito yung tinutukoy ko po sa inyo kanina. So pwede tayong mag selfie dyan guys. So kung mayroon kayong sasakyan or motorcycle, park lang po natin ng maayos, para hindi tayo makaabala sa ibang motorista. Makikita po talaga yung overview ng Coronadal. At meron ding sinabi si Mr. Plana, Lantaw Coronadal. Hindi ko lang talaga na videohan yung yung daanan. I think it's a private resort. And then kung interesado po kayo mag tingin-tingin ng view, I think meron ding restaurant doon. Punta lang po kayo mga guys. Ay ito yata sa bandang kanan. Medyo mataas pa yung yung vantage point nila. At maganda rin siguro tingnan itong Coronadal City, lalo na pag gabi. So ito guys, like sinabi ko kanina sa video, this is only 20 kilometers. Pero may madadaanan tayong isang municipality, which is Municipality of Banga, South Cotabato. Yun nga lang, hindi po dumadaan talaga sa looban or poblasyon Banga ang yellow bus. Dyan lang po sa highway. Pwede rin naman kayo sumakay guys from Coronadal or from Surala, bababa ng Banga, pero highway lang po talaga yan guys. Matagal na po yan ginagawa ng yellow bus at nasanay na rin po ang mga commuters dyan sa Banga, South Cotabato. So along the way guys, going Surala, may nakita din tayo dito parang malaking chimney So ito pala yung isa sa mga power generation stations ng Coronadal City. I think this is a diesel power plant. Nakalimutan ko na yung pangalan nito guys. Pero after that, meron na naman tayong ulit na madaanan na zigzagan. So pagkatapos niyan ng mga konting akyatin at saka winding road, technically nandyan na po tayo sa munisipyo ng Banga, South Cotabato. Wala nga lang pong ito, yung parang welcome na arko sa Coronadal. I think ang meron lang kasing arko is yung papuntang Tacorong at saka yung between Tupi and Coronadal doon sa Palian. Dito papunta ng Surala, wala akong nakitang arko guys I don't know kasi this is my second time entering the said highway. Ang plano ko nga sana nito guys is didiretso ko hanggang Isulan. Ngunit sadly hindi ko naabutan yung schedule ng bus papunta ng Isulan via Santo Niño and Culambog. So mamayang hapon pa po yun. So maalanganin tayo pag pupunta tayo ng Tacorong, baka wala na tayong madatnan na bus going to Davao via Makilala. At saka malayo-layo na rin po yun guys. Imagine niyo Isulan, then Tacorong, then Coronadal, then Jensan and Davao. So 242 kilometers na bubunuin natin na bus travel. So medyo Hagardo Versosa na tayo niyan mga guys. Pasensya na po. So kung mapapansin natin mga guys, kahit man I think 6 lanes na itong highway na ito, meron pa rin mga checkpoints gaya sa mga previous vlogs natin. So kahit man masabi natin napaka-inconvenient naman yan sa pagbabiyahe natin,
Kailangan po yan guys, because this is for our safety and protection. Not just for travelers, pero para din sa community, to keep the peace and order. So technically nasa Banga, South Cotabato na tayo nito guys. May nadatnan din kaming crossing point nito na access papuntang Norala. So yung Norala guys, kasi ano yan dalawang lugar yan siya nag-split. Ang Surala is south of Ala Valley, and then Norala is north of Ala Valley or Ala River for that matter. Kung napatuloy natin yung guys, yung biyahe na yun, I think makita natin yung Ala River. Nasa roadside lang guys Ay, nadaanan na pala po natin itong barangay na to. Kinuwento ni Mr. Plana. Ito yung maraming restaurant na bulaluhan, balbakwahan pala, sorry. Sana tayo dyan, makakain din tayo, food trip tirada ba. Hopefully soon. At ito na yung sinasabi ko guys, yung junction na papunta ng Norala. So hindi ko alam kung maraming mga sasakyan dito. I think this is a shortcut going to Norala. Aside doon sa Kulambog guys yun talaga yung dinadaanan ng bus. Yun nga lang, unfortunately hindi talaga dumadaan ng poblasyon ng Norala and poblasyon ng Banga ang yellow bus. So highway lang po sila. So ito madarat na natin yung junction papuntang poblasyon ng Banga. Ayan yung arko ng Banga guys. Ayan yung crossing Petron. Ayan yung bus stop ng yellow bus guys. Pag bababa kayo ng Banga, South Cotabato. O sino namang hihindi sa mga view na ganito guys, rice field. Nakakawala rin ng stress kahit papano mga guys. So sa information of everybody, kilala ang Ala Valley sa isa sa mga rice granaries ng Mindanao. Kaya marami po ditong mga masasabi nating mga rice fields na makikita natin along the way. So with this guys, nasa home stretch na tayo ng ating journey going to Surala. Wala naman masyadong makita dito, not unless kung mahilig ka sa nature or bukid life, yan ma-appreciate mo talaga yung biyahe. So nga pala, shout out nga pala sa driver natin, si Mr. John Plana, ang regular driver ng A414. Pati na rin yung conductor niya, si Mr. Santos. Dati nagbabiyahe po siya ng Davao to Tacurong. Ngayon po ay lumipat na po siya sa biyaheng lokal, which is Marbel to Surala.
natatanaw na natin guys yung pag-expand ng highway. Ito yung hudyat na malapit na po tayo sa poblasyon ng Surala. Medyo bumagal kami dito kasi nagbaba yung ating inspector, hindi ko lang binidyohan, no? Isa sa mga iconic landmark na malapit ka na talaga sa poblasyon ng Surala is yung cell site na tower na matatanaw po ninyo mga guys. So pwede na kayo bumaba doon sa binabaan ng inspector, pero meron ding bus stop doon which is yung sinabi ng konduktor na Iglesia ni Cristo. Pwede tayong bumaba doon guys, kasi basically hindi na po pinapapasok sa mismong looban ng Surala ang bus. Diretso na po yan ng terminal. So pagkatapos ng pagbaba ng mga pasahero, as in mga pasahero, marami po talagang bumaba doon guys. Proceed na po kami sa bus terminal ng Surala or Surala Integrated Terminal. So ito, madadaanan natin yung iconic round ball ng Surala, no? So sobrang iconic. Ayan, may sinet up yata ang LGU ng Surala para sa kanilang festival. I think yung ano nila is para sa Pasko. So ito, November 29 ko ito na video, para yata sa month-long celebration nila ng kanilang lugar. At nadaanan ko rin pala yung law firm ng kaklase ko. Shout out Apollo Villanueva, attorney Apollo Villanueva. Kaklase ko yan nung college. Attorney at CPA po yan mga guys. Pero sa free time yan, climber, surfer yan. Nalibot na niya ang buong Pilipinas sa kakaakyat at kakaligo ng mga falls at saka kakasurf sa dagat. Ari nagit ko Apollo sa inyo Banwa sa Surala. Second time naman gali ni. So diretso na po kami nito sa Surala Integrated Terminal. Medyo malayo po talaga siya sa poblasyon ng Surala. So mainam na manatili na lang sa bus kung gusto niyo pumunta ng terminal. At this juncture mga guys, dito rin malapit yung crossing point papunta ng Lake Cebu at saka Tiboli. Isang daanan yan pero mag-split yan ng ways. Iba yung papunta ng Tiboli at iba yung papunta ng Lake Cebu. At nandito na po tayo sa Surala Integrated Terminal mga guys. So maraming salamat po sa pag-follow sa aking vlog, ano? Perumingan Archives sa Facebook, Perumingan Archives TV sa YouTube, at saka at Perumingan Archives sa TikTok. Ingat tayo palagi sa ating mga biyahe. So shout out kay driver John Plana at kay Apollo Villanueva.